Magandang araw sa lahat na nakikinig. Welcome sa aming podcast na tumatalakay ng iba't ibang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ako si Ivan Christian Latoa. Ako si Jewel Mitch Bilo Changpe. Ako si Jasmine Bilea. Ako si Matrenzel and Mandingyado. At ako si John Dave Magtubo at ngayong episode pag-uusapan natin ang buhay sa ilalim ng martial law kasama ang dalawang panauhin na personal na nakaranas ng panahong iyon. Bilang bahagi ng ating pagtalakay, nag-imbita kami ng dalawang paunahin na personal na naranasan ng martial law. Ang kanilang mga kwento at alaala ang tutulong sa atin para maintindihan ang panahon na iyon. Kaya simulan na natin ang ating panayam. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras upang ibahagi ang inyong karanasan. Para po sa unang question, ano ang pinakatumatak sa isip ninyo na pangyayari sa panahon ng martial law at paano kayo naaapektuhan nito? Kasi yung martial law, walang magnanakaw. At saka, ang ano lang doon, basta alas 12 ng gabi, wag na kayong gumala. Kasi may curfew, pero maganda kasi lahat ng tao. Pero pag nagtatrabaho ka, okay naman, basta mayroon kang ID. Hatid ka pa ng mga police patrol, hahatid ka pa sa bahay mo. Ang pinaka-natatak sa aking isipan noong panahon ng martial law ay ang walang katapusang pagkitil ng buhay ng mga tao. Dahil dito, makikita talaga natin na nawala ang karapatang pantao. At nakakalungkot ito dahil hindi man lang sila nakatikim ng kalayaan. Maraming salamat po. Dahil dito, gusto naman naming malaman ano ang naging pagbabago sa komunidad mula nang ipatupad at patapos ang martial law. Ay, nung matapos ang martial law, panahon na ni Cory yun. Ang ginawa ni Cory, lahat ng pinakulong ni Marcos na political prisoner at saka mga NPA na kinulong ni Marcos, pinakawalaan ni Cory lahat. Ay mga suwail sa gobyerno yung mga pinakulong ni Marcos eh. Mga NPA yun eh, mga rebelde yun eh. O pinakawalaan ni Cory lahat. Ay hindi, ngayon dami na ng NPA, dapat hindi niya pinakawalaan yun. Wala ng NPA dapat ngayon. Ay nag-organize na naman. Naging salot tuloy sa Pilipinas. Noong ipinatupad ang martial law, hindi na naging malaya ang mga mamayan at tuloy na wala ang kanilang karapatang pantao. Dahil sa bawat kilos nila ay nakaabang ang gobyerno at kayang kitilin ang buhay nila. At para sa huling tanong, ano ang inyong pananaw sa martial law? Ito ba ay nakabuti o nakasama? At papaano? Mabuti. Mabuti ang martial law kasi yung tao hindi natatakot na umano eh, yung kasi panatag ka kasi walang kriminal, walang magnanakaw, walang lahat kasi takot sila sa gobyerno. Kasi ang gobyerno may kamay na bakal. Basta tama ginagawa mo, wala naman, hindi na maipektado yun. Kaso la yung mga masasama, epektado sila kasi hindi sila makagala sa gabi, kahit anong oras gusto nilang kasi may curfew eh. Oh. Maganda ang martial law. Kaya lang, pangit lang ang martial law kasi yung mga mayaman, sa mga mayaman pangit yun. Kasi pinatupad ni Marcos yung agrarian reform. Lahat ng tao sa probinsya na may saka ng sarili nilang binigay na ni Marcos sa mga magsasaka yung lupa nila. Pero hindi naman totally na bigay yon, binabayaran naman ng magsasaka yon. Pero may transfer na yung lupa sa mga mahirap. Sa aking pananaw, hindi nakabuti ang martial law dahil madami ang nawalan ng buhay dahil lang sa walang silbing batas. Ngunit sa kabilang banda, nakabuti naman ito dahil napatunayan ng mga kabataan at mga mamamayang Pilipino na hindi sila magpapaalipin lamang. Salamat po sa inyong pagbabahagi. Ang inyong mga kwento ay mahalagang paalala para sa aming kabataan. At dito nagtatapos ang aming podcast episode ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig.